ang checkout button na muntik ng ikalugin ng kumpanya namin. So this video is our third day of our daily vlog challenge. Meron tayong challenge na dapat ay continuously magbablog ako straight for 3 months with a specific goal to double our business profitability. So in this video mga boss, no, i-share ko sa inyo yung tinatrabaho ko ngayon sa website namin. Currently ay tinatanggal ko yung capability ng website namin to accept orders. By the way mga boss, I am Roger Silvido and I am the founder of Blue Arm Computers, and we are in the computer business for 6 years. And most of you guys know me na ako yung isang computer store owner na palaging tumatakbo. So bago ang lahat guys, ito muna yung kwento. So dati mga boss, sa website namin, it started way back siguro 6 years ago when we started our business. Kasabay din yan is nag-open kami ng website. And before mga boss, dyan kami kumukuha ng maraming customer. So dati kasi mga boss, manageable pa siya dahil ako mismo yung gumagawa. So, kukunti lang yung products namin dati and kaunti lang yung listings sa website namin. So, kaya madali siyang ma-manage. One day mga boss, meron kaming natanggap na order sa website namin. Umorder siya sa amin ng gaming chair. Ngayon, ang problema ng gaming chair mga boss ay nagbago na po yung pricing. So, let's say, for example, yung price niya is nasa 5K dati, siguro mga 2 weeks ago. So, ngayon pagka-order ni customer ay naging 6K. So, which is nagmahal siya. So, in that way, kung ipaprocess namin yun mga boss, is lugi talaga kami. So, what we did before is still na-process pa rin namin mga boss, and siguro lugi kami doon ng mga 200 pesos. Next problem, siguro mga about 2 to 3 months, nagka-problema ulit kami. So during that time mga boss, ang problema na naman namin is out of stock yung item. Kasi nasa high ticket product tayo mga boss. So some of our products talaga are mostly pre-order. Sometimes there are a lot of customers that will visit our website and then suddenly they will check out, and we found out mga boss that that product was already sold out. That also give us a lot of headache and there is a financial problem behind. So mamaya i-explain ko po. So ang nangyari doon mga boss, since sold out yung item, so we contacted the buyer. Sabi namin, "Sir, hello po, good afternoon. Thank you for your order." And suddenly, sir, upon checking sa warehouse namin is already sold out na po yung item. So first problem doon mga boss is nasira na kami sa customer. Second, since in our website, we are using a third-party mode of payment. So, we are using PayPal, Pimongo, and other mode of payment platforms. So, every transactions there, they will charge for a specific amount. Meron siyang transaction fee. And also sa Shopify, yung website pala namin is in the Shopify platform. So, every transactions is meron siyang bayad. So, ganun siya sa mga platforms. Nakita ko na yan dati mga boss na problema talaga siya. Okay, so kaya we end up mga boss na itigil yan. So, ang ginawa ko na lang talaga is gusto ko na yung mga customer na coming from our website is magkukontak na lang sila directly sa amin, and we will try to convert them on the phone or through text or through SMS. So kaya mapapayo ko talaga sa inyo mga boss, if you are an entrepreneur or computer store owner, no, meron kang website ngayon. So alam ko yung dilemma diyan, alam ko yung problema kung paano natin siya i-manage yung website. So ganun siya kahirap, especially if e-commerce. Kasi alam natin mga boss dito sa computer industry, no, sobrang volatile po ng pricing and availability. Sobrang hirap talaga natin yan ma-maintain. Unless kung isa kang malaking
player na sobrang laki yung kapital mo, kaya mong i-unhan lahat, possible na kaya mo siyang i-manage kasi nasa sayo lahat ng stocks. Pero sa amin kasi mga boss, and maybe most of you watching my video right now, possible that we are almost the same. So what we did is pre-orders, meaning we list our products on our website, and then if someone will order there, then that's the time that we will order that one on our supplier. So ganun yung kalakaran natin, di ba? Meron yang loophole, meron siyang problema. Like nagre-refund ka sa customer, canceled order, yan problema yan, and it consumes a lot of brain cells, and it consumes a lot of money also. Dahil every refund mo sa customers mo ay company loss yan. And yan yung sinishare ko sa inyo ngayon na kailangan natin yung maagapan. Kailangan nating ma-minimize lahat ng mga taga sa negosyo natin. So, ang ginawa pala namin mga boss sa website namin ay ginawa na lang namin pre-order. Meaning, we will not allow them to check out directly on our website. Instead, they can pre-order on our website. Or, mas maganda na mag-contact muna sila sa amin so that we can give them the actual price and also the actual quantity that is available right now. So that is our strategy, and possible you can also use that one on your platforms, on your website. Sinishare ko pala ito sa inyo mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss na as a business owner, we should know what is happening in our business. We should know kung saan gumagastos yung business natin. We should know kung saan tumatagas yung negosyo natin. And the moment na makita mo yung tagas, you should find a way on how to solve it long term. Kasi ang kalaban natin dito mga boss, kapag hindi mo yan sinulusyonan ngayon, trust me, magkakaproblema ka talaga in the future. And yan yung ayaw kong mangyari sa ating lahat. Kasi ang hirap po magsimula ng negosyo, especially sa computer store business. Mahirap siyang i-maintain, mahirap siyang palakihin, and ang hirap na po magnegosyo ngayon. And the moment na kumikita na yung negosyo mo, then I believe that you should protect your business at all cost. Invite pala kita mga boss. Meron tayong grupo para sa mga computer store owner. Yan, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayun, sana meron kang nakuha or meron kang nakuhang lesson in this video, no? And pinapanalangin ko, boss, na sana ay masolve mo lahat ng problema sa negosyo mo. And sana mga boss ay manalo ka sa negosyo mo. So, ayun lang mga boss, no? And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!